Actually, walang pasok ngayon, holiday. Kaso lang, nagyaya yung daughter ko na mag-drive daw kami dahil work from home siya. So, ilang araw, halos isang linggo din or 2 linggo din na hindi namin nadala itong sasakyan. Dahil nga sa ulan, yung parking namin is one tricycle away mula doon sa bahay. Kaya talagang ang aga namin gumising. So, ito ang aking driver. Wala lang, practice lang. So, wala naman talagang destination. Basta magdadrive lang, iikot, maghahanap ng kakainan ngayong umaga. Actually, it's only 7 o'clock, 7:40 to be exact. A few days ago pa lang, pinag-uusapan na namin to na ngayon dahil holiday, lalabas kami ng early morning, magpapaaraw, tapos magbe-breakfast sa McDo. Kung saang McDo, we'll see. Depende yan sa akin driver. Ayan. Ako ay dakilang alalay. Actually, yung bonding namin is mostly kain, nood ng movie, Netflix, o kaya naman, wala lang, yung mga usual na away ng magnanay. Lalong-lalo na kapag ganito na nagda-drive, naiinis yan kasi minsan maingay ako dahil madali ako mag-react. Kaya ayaw na ayaw niya na pinagda-drive ako kasi nag-aaway kami. Okay lang din naman kasi at least masarap kaya maging pasahero. So ayan, siya yung dakilang driver na bahala siya kung saan niya gusto pumunta o kung hanggang saan niya gustong mag-drive. Basta ma-exercise lang at mainitan lang itong aming sasakyan. Daan muna kami saglit ng gasoline station para kahit saan makarating, okay lang. Actually, ito yung pinaka-advantage na meron ka ng isang anak na young adult. Ayan siya. Dahil para na lang kaming friends, para na lang kami magbarkada, we can talk about anything under the sun. Syempre hindi naman maaalis yung tampuhan tsaka yung away-away. Natural naman yan sa mga anak at magulang. Kasi syempre, yung anak naman natin, meron naman silang sarili nilang isip. Hindi naman talaga sila basta na lang susunod, lalo na kapag yung anak mo is already a young adult. And in fact, most of the time, siya na ngayon nagbibigay sa akin ng advice. Lalong-lalo na itong daughter ko. She is very organized when it comes to her finances. Napakagaling niyang magplano ng buhay niya. Kumbaga, alam niya yung ginagawa niya. Alam niya kung nasaan siya 2 years from now, 5 years from now. Kaya, katulad ngayon na siya yung nagsasabi na, itong araw na to, ganito yung gagawin namin. I also follow. Hindi ko magulang tayo, tayo na yung palaging nasusunod. There are also times na yung mga anak natin, tama din naman yung mga sinasabi nila. And usually, siya pa ngayon nagpapagalit sa akin. Dahil, lalong-lalo na yung sa food, dahil nga nagkakasakit ako. So, sinasabi niya lagi, yung pagkain mo kasi ganito, dapat magkaroon ka ng control. So on and so forth. So, sa mga parents na katulad ko, especially if you have a young adult na mga anak, it's also okay to build an open communication with your children. Hindi komo tayo yung matanda, tayo palagi nasusunod. Keep an open mind. Kasi pagka iisipin mo, sa dinami-dami ng sa tinagal-tagal ng panahon na magkasama kayo, yung anak mo, may natutunan din naman yan sa labas. Hindi lang naman palaging sa bahay natututo yung anak natin. Through their own experiences with their friends, sa work, pwede mo na sila rin pagkatiwalaan sa mga bagay-bagay. Kaya, keep an open mind. Paniwalaan mo rin sila, supportahan mo sila, and it doesn't mean na yung anak mo may trabaho na. For example, katulad sa akin, she is already working. It doesn't mean na hindi na niya kailangan yung support mo. There are times na yung just being there to listen is very important. Kasi syempre, tulad natin, meron din silang nai-encounter ng mga problema sa trabaho nila. They also encounter a lot of personal problems. So, being there to listen, not really to give advice, is more than enough. Ayan, dito na kami sa McDonald's. So far, tapos na yung pag-ikot-ikot namin. And ready for breakfast. Siyempre, ito yung favorite kong breakfast, yung pancake. And coffee. Same with my daughter. Pancake din yung in-order niya. So, I'm just waiting for the breakfast sandwich bago ako kumain. So, kain muna kami bago umuwi. Kasi parang kumukulimlim na naman, parang uulan na naman. Kain muna kami